ang magic ni Aya na pumatay kay Alfred dahil matapos ang naging laban ng dalawa na ipinakitang nasa upper hand ditong si Lance Alfred, it's turn out na isa lang pala itong ilusyon at masasaksihan din natin sa chapter na ito mga lods ang napakatinding laban sa pagitan ni Arthur at Otto na ipinakita nga dito ni Otto ang kanyang full potential para pasayawin daw niya ng todo itong si Arthur, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan bumalik ang eksena kina Alfred at Aya. Nawika nga dito ni Alfred na sobrang napaka-madiskarte daw ni Aya at napakatalino pa. Ngunit ang pagiging matsagain ay hindi kailanman naging malakas. Kung may ibang choice lang siya, hindi niya kailanman pipiliin na humantong sa ganito. Pasensya ka na, Aya. Biglang umapaw ang parang maliit na usok na sobrang ikinagulat ni Alfred dahil ang kanyang braso na nakabaon sa katawan ni Aya ay biglang pinuluputan na parang mga string na mana, kaya napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na ano to? Anong nangyari? Umapaw sa paligid ang malaambon na mana ni Aya at umikot lang naman si Aya na parang hangin habang nagsasalita na napawikang tama ka. Mas gugustuhin ko talagang maging resourceful. At nilapitan pa ni Aya si Alfred para sabihin ng malinaw, ano, nasorpresa ka? Napangisngis si Alfred na napaisip kung paano to naging posible. At hinawakan ni Aya ang balikat ni Alfred at makikitang napalibutan na ng mana ang katawan ni Alfred. Wika ni Aya na alam niya, fascinated talaga si Alfred sa kanyang magic mula pa noon. Kahit nga ngayon, gusto pa rin ito malaman kung paano niya ito ginagawa. Hindi ba? Tama ako, Alfred Warren. Tuluyang pinuluputan ni Aya si Alfred gamit ang kanyang malastring na mana. At makikita natin dito mga lods na hindi na gumagalaw itong si Alfred, na para bang nawalan siya ng kakayahang makapag-fight back matapos pumulupot sa kanyang braso ang mga mana strings. Paliwanag ni Aya na naman ang lahi ang bawat isa ay may likas na panangga laban sa mga dayuhang mahika. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta kayang patuyuin ng water mage ang liquid ng katawan ng isang tao at hindi rin kayang manipulahin ng earth mage ang iron sa dugo ng iba. At mas lalong hindi rin kayang higupin ng wind mage ang hangin mula sa lungs ng isang tao. However, maliban na lang kung direktang nakakonekta ang kanyang mana core sa mana core ni Alfred. Ipinaliwanag ni Aya na pinahina niya ang depensa ni Alfred sa pamamagitan kung saan pinaniwala niya ito na tunay siyang napatay ni Alfred. Ngunit ang totoo, isa lang yung ilusyon. At nakatulong rin ang makakapal na armor sa katawan nito na siyang dahilan ng pagpapabagal ng pag-sense ng kanyang mana. At dito niya unti-unting pinaluwagan ng mga bitak ng armor para makapasok ang kanyang mga mana strings. Na-realize ni Alfred na ang rason kung bakit nakakahinga pa siya ay dahil pinapahintulutan siya ni Aya. Kaya napapikit na lamang siya dahil posibleng ito na ang pinakahuli niyang hininga. At ito'y naalala ni Alfred ang mga huling salita ni Rajas bago lumipad para sa misyong ito, na sinabi nga dito ni Rajas na ito na ang oras anak. Nagdadalawang isip ka ba? Tugon ni Alfred na wala ama. Paliwanag ni Rajas na may isang bagay lang siyang pinagsisisihan, na posibleng hindi makikita ni Alfred ang tagumpay na makakamit ng kanilang lahi. Kung nakabound lang sana si Alfred sa kanya at hindi sa Ashura na yun, mas mapapadali sana ang kanilang plano. Tugon ni Alfred na kahit mangyari pa yon, may mga bagay talaga na hindi na nila mabago pa. Habang nagbubulwakan ang magma sa paligid, sinabi ni Alfred na hindi makatwira na hihilingin niya na kawaan si Lord Rajas, ngunit nakikiusap siya para kay Mika. Wala siyang kinalaman dito. Pinahina niya si Mika gamit ang gamot para makatulog, para maiwasang dumating si Mika dito, para hindi mapahamak at madamay. Tugon ni Aya na alam ni Alfred na wala siyang kapangyarihan na gawin yon. So posibleng kaya hindi sumama si Mika sa eksenang ito, nakaramdam na siguro ito ng panghihina dahil sa gamot na inilagay ni Alfred sa ininom niyang alak. Sincere na sinabi ni Alfred kay Aya na kahit sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan, isang karangalan pa rin para sa kanya na makatrabaho si Aya. Kaya napasmile na lamang si Aya sa katatagan na ipinakita ni Alfred at sinabing ganun din siya.
at napadukong napaklinch sa kanyang kamay para tuluyang putulan ng hininga at tapusin si Alfred Warrant. At makikita mo sa smile ni Aya mga lods, isang ngiti na nagpapaalam sa isang taong minsan din niyang naging kaibigan. Alam ni Aya na walang hinanakit si Alfred para sa kanya. It just happened na wala siyang choice para gawin yon for the sake sa pinaniniwalaan nilang tama. Nagpatuloy ang mga alaala ni Alfred sa kanyang ama na si Rajas, na sinabi ni Alfred dito na alam niya kung ano ang ambisyon ng kanyang ama para sa kanilang mga tao. Ngunit sila pa rin yung nangbugbog sa kanya at nanakit nung siya ay nasa lansangan pa. Ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa na walang pag-aatubili, ito ay dahil ito ang gusto ng kanyang ama. Kaya parang maluha si Rajas nang makita si Alfred na napakabuti nitong anak para sa kanya, habang si Alfred ay tuluyan ng nawalan ng hininga. Napatingala na lamang si Aya habang pinapahira ng dumudugo niyang bibig. Maybe dahil naapektuhan din siya sa magic na ginawa niya para tapusin si Alfred. Ngunit ang inaalala niya ay si Arthur. Umaasa siya na sana okay lang si Arthur. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagpatuloy ang laban ng Arthur at Otto. At makikitang nakangiti nga itong si Otto mga lods na napasabing kahit daw nalaman ni Arthur ang kanyang kahinaan, hindi pa rin yun kawalan para sa kanya. Nagpalabas ng napakaraming matatalas na metal itong si Otto mga lods sa kanyang katawan, kaya dali-daling umatras ang ating bida para hindi matamaan. Nabangisngis si Arthur nang na-realize na hindi pala simpleng atake na usual nitong ginagawa kung saan lalabas sa kanyang katawan ng mga matatalas na metal. Ngunit ang ataking ito ay parang walang katapusang spikes na random na lumalabas sa katawan at sobrang dami pa. Minaiging iniwasan ni Arthur mga atake kahit sobrang bilis at napakatalas pa. At ginamit rin niya ang isa sa mga ito para makagalaw ng malaya sa ere na makikitang hinawakan at sinipa niya ang isa sa mga ito para makalayo kagad sa area. Ngunit may isang sumalubong sa kanya na malapit ng tumama sa kanyang mukha, kaya ginamit niyang wind attribute para linisin ang lahat ng mga ataking papunta sa kanya. Subalit, napansin ni Arthur ang isa na namang grupo ng atake na papunta na ngayon sa gilid niya at mahirap ito para sa kanya dahil wala siyang pwedeng hawakan para makalipat ng posisyon upang makaiwas. Kaya ginamit na lamang ng ating bida ang Dawn's Ballad para hindi matamaan, ngunit isa sa mga atake ay tumama sa kamay niya na dahilan kung bakit nabitawan niya ang kanyang espada. At makikitang nasa sitwasyon ng ating bida mga lods kung saan nag-free fall shot, nauna na nga dito ang kanyang espada. Kung kaya't wala siyang ibang magawa kundi mapasigaw na lamang sa pangalan ni Selby. Kaagad nagto the rescue sa Selby sa nahuhulog na si Arthur Lewin. At makikitang itong si Otto ay binuhos ang lahat ng atake sa iisang direksyon para patamaan lang si Arthur. At sobrang massive ng atake nito mga lods. Kung kaya't walang ibang naisip si Arthur kundi gamitin ng ice magic. Kaya gamit ang nagyayelong kamao ng ating bida, sinuntok lang naman niya ang napaka-enormous na pinagsamang spikes na makikitang na-block ni Arthur ang ataking ito gamit ang napakalaking yelo kaya random na nagsisitalsika ng mga spikes sa gilid. Mas lalo pang na-excite si Otto at sinugatan pa niya ang kanyang sariling katawan para palabasin ang kanyang dugo upang gawing blood iron na para nga itong hugis diamond at kaagad niya itong pinakawalan papunta kay Arthur at napasabing, "Sayawan mo ako, Arthur Lewin." Patuloy sa pag-free fall ang ating bida habang pinapatamaan siya ng mga blood iron magic na hugis diamond. Subalit hindi lang pala ganun kasimple ang plano na to ni Otto mga lods dahil ang malahubis diamond na blood iron ay lumutang lang naman sa ere at pinalibutan si Arthur upang doon magpalabas ng napakatalas na blood iron magic na para bang nagmimistulang mga pako ang mga ito mga lods na umatake sa iisang area kung saan nang doon si Arthur. Mabilis na ginamit ni Arthur ang runes ng kanyang Realm Heart upang i-activate ng mas full potential ang kanyang Static Void kaya pasimpleng tumigil ang lahat at dali-daling tumakas ang ating bida sa gitna. Kaya nang bumalik ang lahat, nagpang-abot ang mga atake sa iisang area na talaga namang hindi bubuhayin ang ating bida kung natamaan man siya sa ataking yon. Kaagad sinalo ni Selby si Arthur at mabilis na lumipad papalayo upang makadistansya muna kay Otto. Subalit si Otto mga lods ay mabilis na sumunod kay Arthur at Selby na makikitang gulat na gulat ng ating bida dahil talagang lumapit si Otto sa kanila habang ang isa nitong braso ay puno ng mga matatalas na blood iron magic na napasabing, "Talagang naiwasan mo pa talaga ang ataking yun ah. Napabilib mo talaga ako, Boy Wonder."
sabay unleash ng atake gamit ng kanyang braso na napuno ng mga spikes. Nag-freefall lang dalawa, kaya sinabihan ni Arthur si Selby na mag-change into fox form. Ngunit sinabi ni Selby na wala nang enough mana si Arthur para akuin ng lahat ng impact sa pagbagsak nila. At least ang kanyang katawan ay makakayang i-block ang puwersang makukuha nila mula sa pagbagsak. Na makikitang umikot itong si Selby mga lods para protektahan si Arthur, habang si Otto ay mas lalong nag-enjoy na pinakawala ng napakaraming atake na para bang nag-ala machine gun ang atake nito ni Otto. Ngunit sa form ni Selby at sa umiikot na motion habang sila ay nahuhulog na wala sa control, hindi nakapag-penetrate ang atake nito ni Otto. Kaso nga lang parang bombang sumabog nang bumagsak ang dalawa sa ground. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!